Papuri sa Diyos Ama pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. At gayon nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hangin timog, ay sinasabi ninyong iinit. At nagkakagayon nga, mga mapagpaimbabaw. Marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay itinalaga ng Santo Papa na magkaroon tayo ng pag-aayuno, panalangin at penitensya. Fasting, prayer, and penance. As our offering to the war that is happening in Holy Land, bilang ating alay sa gerang nagaganap sa Israel. At gaya nga ng sabi ng Santo Papa, war does not solve any problems. It sows only death and destruction, torments hate and proliferates revenge. Kaya naman po, akmang-akma ang mensahe ng ating mga pagbasa para sa intensyon ng ating panalangin na matigil na ang gera at hidwaan sa mundo. Katulad na lang po ng mensahe ni Jesus sa ating ebanghelyo tungkol sa pakikipag-ayos. Sabi ni Jesus, kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal sa iyo habang may panahon. Wala namang ibang paraan para magkaroon ng kaayusan kundi ang hindi pagkakaunawaan ay pag-usapan. Communication is the key. Walang gulo ay hindi kayang ayusin ng isang matiwasay na dialogo. Kaya nga, ang sabi ng Santo Papa, walang ibang ginagawa ang gera, kundi ang pumatay at sumira, magtanim ng galit at maghiganti. Tingnan natin yung nangyari sa Israel. Ang daming napatay at ang daming nasira. Ganon din kalalim ang galit na naitanim. Kaya
nagdulot ng ganun kalaking kasiraan. At sa huli, ganti yung nangyayari. Hindi ba? Ganyan din naman tayo. Huwag na tayong lumayo. Huwag na muna nating tignan ng Israel. Huwag na muna nating tignan yung gera doon. Kahit naman sa sarili natin, hindi ba ganyan? Kapag galit ang isang tao, ang unang iniisip, gerahin ang isang tao. Awayin, pagsalitaan, saktan, ichismis. Yan ang naiisip kapag galit ang tao. Ang hindi mo alam, akala mo pinapatay mo ang isang tao, pero ikaw ang unang namamatay. Yung stress na ibinibigay mo sa sarili mo, hindi ba sakit sa puso yan? Cancer yan. Kaya ka magtataka, ba't ka nagka-cancer? Because of the stress. Galit na kinimkim sa puso. Hindi ba ganyan? Pag galit ang tao, nagtatanim ng galit at gusto maghiganti. Di ko alam bakit. Kapag galit ang tao, sa halip na i-resolve ang galit, kinikimkim, nagtatanim. Tas nagtataka, ba't masakit ang puso? Nagtataka, bakit may sakit? Sa'yo rin nagmula. Sa galit. Ganyan po ang nangyari. Diba? Kapag ang isang tao galit, hindi dapat kinikim. Ang sabi ni Jesus, makipag-ayos. At alam niyo po, yan din yung tinutukoy ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Yung araw-araw na gera na meron tayo. Ito yung tinutukoy ni San Pablo, yung sabi niya, yung hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko. Tibang gulo, ibig mo, kabutihan. Pero hindi naman yon ang iyong ginagawa. Hindi mo ibig ang kasamaan. Pero yun ang iyong ginagawa. Look at that battle within us, in our hearts, every day. Yung naglalaban yung mabuti at masama. Di ba may ganon lagi? Kapag inaway ka, ano yung naglalaban sa puso mo? Awayin ko rin. Ay hindi. Kausapin ko na lang. That's the battle. That every day we face in our hearts. Pero anong nananalo lagi? Awayin. Hindi natin pinapanalo lagi yung mabuti eh. Bakit? Dahil nga, sabi ni San Pablo, yung ibig kong gawin na mabuti, hindi ko ginagawa. Pero yung hindi ko ibig na masama, yun ang aking ginagawa. Ganyan ang nangyayari sa atin araw-araw. Ayaw natin yung gera na nangyayari sa Holy Land. Pero yung gerang nangyayari sa puso natin, yung gera sa ating pamilya, yung gera sa ating mga kaibigan, pinapanatili natin. Look at the irony of life. Ayaw mong may kaaway, pero kung magalit ka, halos makamatay. Gusto mong maging mabuti, pero kapag nakikita mo yung kagalit mo, nagiging masama ka. Pinipili mo yung masama. Mga kapatid, wag nating hayaan manaig ang kasamaan. Kaya kailangan natin ang grasya ng Diyos para mamagitan. That's what we need. The grace of God. Like Saint Paul, he recognized the evil in him. And so what he needs? Jesus.
Jesus. He needs Jesus. He needs Jesus. He needs the grace of Jesus. Kasi kahit gusto mong maging mabuti, ang nagagawa mo masama. Kahit ayaw mo ang masama, ang nagagawa mo masama pa rin. That's why we need the grace of God. Kailangan natin ang grasya ng Diyos. Kaya kailangan nating manalangin. And this is what we are doing today. We pray that the war may end. Not only the war in Israel, in Holy Land, but most especially the war that is happening in our hearts, in our family, in our community. Paglabanan ang kasamaan. Dahil walang ibang paraan para labanan ang kasalanan, kundi ang humingi ng tulong sa Diyos sa oras ng ating kahinaan. Amen.